Ka-Express, sa mga basketball fans, break muna tayo at tutukan natin ang pag-angat ng isa na namang exceptional Pinay talent sa larangan ng world tennis na si Alex Yala na kung saan nakuha niya ang napakalaging panalo sa Miami Open katapat ang number 1 player ng Poland na si Magda Linette. Isa itong statement win na kung saan pinatunayan ni Alex na kahanay na siya sa mga bigating player ng tennis world. At sa mga basketball fans na hindi masyadong alam ang tennis, ang naabot ngayon ni Alex ay katumbas nang naglalaro siya sa NBA na kung saan andon ang mga top players of the world. Ang WTA, ang katumbas ng NBA, ganyan kagaling si Alex at hindi lang siya professional player, kundi rank number 29 na siya bago nagsimula ang Miami Open. Well, ganyan kagaling si Alex at yan ang ating pag-uusapan in this video. Pero bago yan, para sa mga bago pa dito sa ating channel, ay pakiclick ang like and subscribe button, pati na rin ang notification bell. Maraming salamat po. Umingay na naman ang pangalan ni Alex Yala matapos niyang dominahin si Magda Linette sa kanyang ikalawang laban sa 2026 Miami Open at hindi lang basta panalo, kundi isang straight set statement win, 6-3, 7-6. Ito ang malinaw na mensahe, hindi fluke ang Yala run, ito ay legit na dominance sa WTA stage. Sa round of 32, agad kinontrol ni Alex ang tempo ng laban mula sa baseline rallies hanggang sa return games. Kitang-kita ang maturity ng 20-year-old Pinay. Sa first set pa lang, napresa niya si Linette sa errors at na-secure ang 6-3 na panalo, isang indikasyon na hawak niya ang momentum mula simula pa lamang. Pero ang tunay na test nasa second set. Dito nag-adjust si Linette, isang veteran ng player na dating nasa top 20 at kilala sa kanyang resilience. Lumaban siya pabalik, pinahaba ang rallies at pinilit ang tie-break. Pero dito lumabas ang composure ni Alex, isang critical factor sa high-level tennis. Sa tie-break, halos flawless ang execution niya. Tinapos niya ang laban sa dominanteng 7-2 run. Statistically, lamang si Alex sa key areas. Mas mataas ang total points won, 52.6%. Mas efficient sa return points. Mas kontrolado ang service game sa crucial moments. Mas lalong lumalim ang impact ng panalong ito kung titingnan ang context. Si Linette ang parehong player na kamakailan lang ay nagpatumba ng top-ranked Polish star na si Iga Swiatek sa parehong torneo, isa sa pinakamalaking upset ngayong taon. So ibig sabihin, ang tinalo ni Alex ay hindi lang basta veterano, kundi isang player na galing sa major upset. At hindi ito isolated case. Ito ang ikalawang sunod-sunod na panalo ni Alex laban kay Linette ngayong season. Patunay ng kanyang tactical growth at consistency laban sa elite competition. At dahil sa panalong ito, pasok si Alex sa round of 16 kung saan haharap siya sa mas mabigat na hamon, posibleng laban kontra top-tier European opponents sa susunod na round. Sa puntong ito, malinaw na ang trajectory. Hindi na lang siya rising star, isa na siyang tunay na contender sa WTA 1000 level. So ang tanong ngayon ka-Express, hanggang saan dadalhin ng momentum ito si Alex sa Miami Open? Tuloy-tuloy ang breakthrough run ni Alex matapos ang kanyang impressive na panalo laban kay Magda Linette sa Miami Open 2026. Isang resulta na lalong nagpapatibay sa kanyang status bilang emerging contender sa WTA level. Sa mas malalim na pagsusuri ng laban, makikita na hindi lang ito simpleng upset, ito ay isang strategic dismantling ng isang seasoned opponent. Unang-una, naging susi sa baseline control ni Alex. Kilala si Linette bilang isang counter-puncher na umaasa sa consistency at rally tolerance, pero dito pa lang ay na-neutralize na agad siya ng Pinay. Sa halip na pumasok sa long rallies kung saan komportable ang Polish veteran, ginamit ni Alex ang kanyang early ball striking at angle creation upang mapwersa si Linette sa defensive positions. At ang resulta, dumami ang unforced errors ni Linette, lalo na sa forehand wing na siyang nagbigay ng early advantage kay Alex sa first set. Pangalawa, kapansin-pansin ang return game efficiency ni Alex. Sa modern tennis, ang return of serve ay isa sa pinaka-critical na aspeto at dito nag-excel ang Pinay. Sa bawat second serve ni Linette, agresibo ang positioning ni Alex. Madalas ay stepping inside the baseline para i-atake ang bola ng mas maaga.
Ito ang naglimit sa pagkakataon ni Lynette na makapag-set up ng kanyang offense. Pangatlo, ang court IQ at shot selection ni Alex ay isa sa pinaka nag-improve. Hindi siya basta pumapalo lang, may malinaw na intensyon bawat shot. Kapag naka-open court, agad niyang tinatarget ang opposite corner. Kapag nasa neutral rally, marunong siyang mag-reset, imbis na piliin ang low percentage winners. Ito ang malaking kaibahan kumpara sa mga nakaraang tournaments, mas disciplined, mas composed, at mas calculated ang kanyang laro ngayon. Sa kabuuan, malinaw ang pattern. Hindi nanalo si Alex dahil nagkamali si Lynette. Nanalo siya dahil siya ang nagdikta ng laban mula simula hanggang dulo. At dito papasok ang mas malaking tanong, kung kaya niyang kontrolin ang isang veteranang player tulad ni Lynette, kaya na ba niyang gawin ito laban sa mas mataas pang rank opponents sa susunod na round? Sa second set ng laban, dito tunay na nasubok ang composure ni Alex. At dito rin niya pinatunayan kung bakit siya ngayon ay kabilang sa mga pinaka-intriguing young players sa WTA Tour. Matapos makuha ang first set, nag-adjust si Magda Lynette, isang inasang galaw mula sa isang veterano. Tinaasan niya ang rally tolerance, mas naging selective sa shot making, at sinubukang pahabain ang puntos para pilitin si Alex na magkamali. At sa puntong ito, maraming young players ang bumibigay pero hindi si Alex. Sa halip, nag-adapt siya. Isa sa pinakamalaking adjustment na ginawa niya ay ang tempo variation. Kung sa first set ay agresibo siya sa early hitting, sa second set ay mas pinili niyang i-mix ang pace, naglagay ng mas maraming top spin shots at occasional slices para sirain ang rhythm ni Lynette. Ito ang dahilan kung bakit hindi tuluyang nakakuha ng momentum ang Polish player kahit nag-improve ang kanyang laro. At pagdating sa tiebreak, dito pumasok ang pinaka-critical na aspeto, mental toughness. Sa ganitong sitwasyon, kahit konting pagkakamali lang ay pwedeng magbago ng takbo ng laban. Pero si Alex ay halos walang ibinigay na libreng puntos. Malinis ang kanyang execution mula sa serve placement hanggang sa rally construction. Tinapos niya ang laban sa isang dominante 7-2 tiebreak run, isang malinaw na indikasyon na hindi siya natitinag sa pressure. Mas lalo pang lumalalim ang significance ng panalong ito kung titingnan ang tournament context. Si Lynette ay hindi basta kalaban. Galing siya sa isang high-profile upset laban kay Iga Swiatek, isang dating world number 1, at isa sa pinaka-dominanting players sa women's tennis. So ang tanong ngayon kay Express, kaya ba niyang i-convert ang breakout run na ito into a deep tournament finish? O dito pa lang matatapos ang kanyang momentum? At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.